Okay, ma'am, welcome to Pinoy on Board. Thank you for inviting me to be here. Please introduce yourself, ma'am. I'm Maya Moulton. I'm from Negros Occidental, and I am currently teaching at Faxric Junior High School. I am teaching title reading. My work is to help or give an extra help to those who are struggling in their ELA subject. And ano yung ELA English? Yep, apa. English subject. What I would like to know is how you found out about the J1 visa program. Oh yeah, I have some colleagues in my school nga nagkadto na dire. So, tapos may mga friends man ko nga they are applying too at that time. So, they are encouraging me to join also and to apply some school. So, sige, sabi ko, okay, I'm interested to kay, I'm from London. Long dito, long doon. So, damo gid utang. So, Gotcha. okay. Isa sa mga factors nga nag-push para apply. Did you ever think makapa-Amerika ka? Oh no, not in my dream. Pero sige, i-try ko lang, base pa man lang. Actually, nag-apply ko twice na. Back 2019. Okay man, pero at that time, tapos na, wala na slot. So, ko, sige, mahulat na lang kuliwat. So, amo na to, 2020, nag-apply ko. Sa diri ka man nag-apply sa may Mojave? Ay, hindi. Biskan diin lang, kakadamo man mga available ng mga schools. Pero in the beginning, ang nag-introduce sa imo kang J1 ang imong mga friends kid. Oo, mga friends ko. Before that, nakabati ka na kang J1 program? Oo, may mga API, mga visa sponsors, amo man na, drama ko nagkakuha sa ilang mga idea sa mga naka-apply na nga daan diri. Ano, nag-research ka man? Oh yeah, nag-research. Nag-apply ko, nag-search ko online sa mga Facebook, may free support nga page. Tell me about yung process mo sa pag-apply ng J1. Oh, nag-apply ko April, then natagaan ko sang akon nga job offer May. So, padali-dali. Sa diin nga school? Faxric Junior High Faxric School. na Siya lang ang akon nga first nga school. Kag siya man ang okay. akon nga first. Nag-hire yun sa akon. Kumpara sa imo, gapati ko kumpara sa imo, ihatagid sa imo. Pag-interview na lang sa imo, tell me about that experience. Oh my gosh, super prepared gid ko. May mga ay mga notes gid ko, ginatapik ko na sa wall. Ang akon interview mga around 3:30 AM. So, wala na ako nagtulog. Lang gid ko yung nag-prepare. So, sige ko, review. Parang ready ko sa interview. Mga ano nga questions ang pamangkot nila siya? About classroom management. First, introduce yourself. Lang na siya. Tapos, ang classroom management, paano ka mag-deal sa mga bata, sa parent. Nang ilang mga interview. Plus, ano himuon mo kung ang imo nga classroom mixed. May ara mga maalam, may ara nga mga hindi. Baka base, may mga research man ko, so nasabat ko man. Okay. Na-impress man sila guro kagin-hire ko nila. Hambalang ka lagi nila na-hire ikaw or nagulat-ulat pa sila? Nagulat-ulat pa ko mga 3 days. Okay. Ay, amo to nga time, ang mga friends ko, na-hire na sila. So, ako na lang ang daw wala pa. Nabilin. Pero happy man ko at that time. Approaching is my birthday. Pang ko, oh my God! Sang na-hire ko, this is my, greatest gift nga nahatag, amo na nga month. The birthday gift. The birthday gift sa akin. So, pag hambal nila nga na-hire ka, ano ang feeling? Oh my gosh, of course, hindi ko kapatid ang lutang nga feeling. Oh my God! Na-hire ko, plus, okay, this is for me. So, pag hire sa imo, di bala ma-apply ka anay sa embassy sang visa? Visa, Sa amo tong nagpadugay sa akon. Dapat arin ako di mga July 15. Kaya nga amon nga klase start July 29. So, wala ko kaabot. 1 week ko nga late tungod sa akon nga visa interview. Ang schedule mo lang Schedule, medyo oo, na-delay siya. So, sa interview naman sa embassy na dumduman mo kung ano ginpangkot sa imo? Oh yeah, diin ka ma-teach, pila imo sweldo, kag ang lugar lang, di nga makadto. May idea ka sang lugar nga ni pag-apply mo dire? Wala.
Kag nakibot ko, oh my gosh, amo na America. Ang mga damo man ni bukid. Puro bukid. Lain sa akon expectations ang ginatawag nga America pag abot ko. Tapos pag-abot mo din July. August. So medyo summer pa. Oo, summer. Init. Init. Or super init. Pero although may idea man ko ang Arizona, init man gid. Pero bukalain gid sa feeling kang sang nabatyagan mo na experience mo na. Init gid siya. Init. Ano ang imong airline pag-fly mo din? ANA. ANA. Ano na daw? Japan Japanese. Airlines. Kumusta naman ang ANA? Nami man siya kayang ako nasakyan is siya, economy premium. So, do ka tawhay lang sang imo nga flight. Ano gina-serve nila sa plane? Ang mga food? Ano man Japanese food? Ano ginkuha mo? Wala man ko. Wala. Mga noodles, mga sandwich, and ice cream. Nag-serve sila mga drink. Nakaagi na fly kang Philippine Airlines International? Wala. Amo tong first time ko man First nga time flight. Pila ka na ka-years, di ba? Diri, 2 years ko na ni subong. Ay ka nagpuli last summer. Wala. Question pala, are you married or single? Yes, I am married for 4 years, but we don't have kids. So si Mr. nato pa sa Philippines? Sang January siya nag-abot. Pero last year, syempre, layo. So, tinguhaan ko gid nga makakadto diri siya. Kasi agano sa si Mr. mo nag-work na sa or Wala stay at pa, home lang? nagahulat pa siya sang iya nga working permit. Another process pa man. Another process, J2. J2. Ano ang line of work naman ni Mr.? Sa Pinas, driver lang. Ga-drive siya dito. Tapos diri, anong ginaplano niya nga? Sa hotel. May mga, ari man di mga Pinoy nga nag-obra sa hotel. So, pwede nga makabulig sa iya para dasit. Sa interview mo sa embassy, how many times ka nag-interview? Once lang. Do friendly man ng Friendly ang lang. consul? Oo. Kay once makita nila nga J1 ang ga-apply, do ka hapos lang sa mga questions. Kabalo man sila nga need ang teachers diri sa America. Pero bati ko duro man ang na-deny, no? Sa interview sa J1 sa embassy. Oh yeah, may nakita ko isa. Naging tagaan siya sang something green paper. Naging balik sa iyang papers. Kag nagibi siya. Ko denied siya guro. Either tears of joy siguro to or... Pero may ginbalik sa iyang nga papel. So feeling ko na denied gid siya. Kay unlike sa akon nga nakapasar man niya, wala yang ginbalik ang akon nga passport. Ginhambal niya lagi nga pasar ka. Pasar na ko. Ano again. Exciting. Baka tuloy. Excited ko oh my God. Grabe mga pangamuyo ko nga makapasar gid ko. Pag halin mo sa airport, sino naghatod mo? Ang akon bana kag ang si Sir Andy. Isa sang akon ng mga colleagues man sa Pinas. Ano ang feeling kang nag-check-in ka na sa imong flight? Ang feeling ko gadi happy ko. Wala ko yung hamal nga nag-hesitate ko or ma-feeling ko homesick. Wala, happy gid ko ya. Kaya anong mga nagkasulod sa pinsar mo habang nag-fly ka na pakadto sa US? Alone ko. Wala ko kabalo. First time ko magsakay. Mag-flight nga ako lang isa. Tama ko, wala ko idea. What if mag-abot ko to sa airport kag wala ko kabalo kung di ako kadtuan. Pero hama ko, okay. Mamangkot lang ko. Or kabalo ko magbasa. So, for sure, makalabot sa akon nga palakadtuan. So, pag-abot mo yan sa Las Vegas airport, pag-abot mo, anong feeling mo? Ay, natulugan. Tulugan ko sa plane. Sino nagsugat sa airport? Ang amon nga PIO siya sa district. Si Mr. Lance. Ang press information officer. Si Lance, Lance Ross. Lance Ross. Okay, friendly naman si Mr. Lance. Before ko nakalabot sa Las Vegas, sa sa Dulles International, sa Washington. Okay. Nabilin ko sang plane. As in, kay before ma-board nakulbaan ko siguro, manghihi ko. Pagpangihi ko, pagbalik ko, wala na sila. So, nag-change gali sang gate. So, layo pang gate. Yawan ko dalagan. Pag-abot ko, wala na. So, gintagaan ko voucher for hotel, para sa fare, sa taxi. So, okay man. Nagingga ka anay sa... Yes. Amo na tong duka advantage man. How did you find your way naman sa Washington? Ma-exit ka anay, di ba? Masakay ka sa train nila para makagwa ka. Kalapad sa mga airport. Sa mga pila ka hours ang imo nga, hulat mo sa next flight mo? Nag-sleep over ka overnight? Nag-sleep over, ko overnight. Pag sakay ko naman next day, naka-schedule ko. Plus, amo to nga time,
delayed ang mga planes, gin-cancel ang mga flights. Kay may bagyo. So, 2 days ko nagstay. 2 days? 2 days ko nagstay. Pero cover man nila kang sa sulit. Diba? Ma-stranded ka. Oh my God. Stranded ko for Buhay 2 ng days. painuman. Oo. Pero inform ko man ng district kay supposedly si superintendent ang masugat sa akon. So mo to nga Wala na dayon. Kahit Kumusta naman si superintendent ang pagka-meet mo ka na? Dugay ko pa siya na meet man sa sa district pag seminar na on. Okay man sa. Okay. Welcoming. Sino nag-help sa imo mag-find sang imong housing diri? Before ko di magkadto, may GC kami sa mga nagaobra na supposedly maobra sa Fox Creek. Sila ni Sir Franz, si Monique, kag si Ma'am Janica. So, may GC na kami. So, nag-ask sila help sa district, mga pangita housing. So, manangin provide ang Canyon Walk. Tapos dito pira ka mo kabilog sa isa ka room. Apartment. Oo. 3 kami sa isa ka room. Pira ka room sa apartment nyo? 2. May maiba pa ka mga roommates? Ako kag si Monique nag-share sang room. Tapos piyak ng room niya? Ang isa si Marian. Siya lang to isa. Teacher mo na siya? Oo, teacher man siya. Pero okay daw pag abot ko din daw na plaster na ang tanan. So, hambal ko. Para gid sa akon. So, medyo smooth man, medyo ramang challenge. Okay man to ang management dito sa inyong apartment? Sa Canyon Walk. Oo, nami siya. Nakatawhay lang. Provided ang tanan. So, isa lang siya ka-rate, no? Tapos included na water, electric. Ang water. Ang electricity, mabayad kami. Internet, kami gabayad. Water lang, free ang water. Tapos pag-abot mo, mga pira ka days before ka nag-report sa mga district? Nag-abot ko Wednesday. Pagka Thursday, report ko dayon sa school. Tapos nakapagkuha social security, nag-fingerprinting. Oh yeah, after ang district naghatag man sila service. After 10 days, gindala kami sa social security. Magkuha SSN. Ano nga year ka gani nag-abot? 2023. So, medyo tapos ng COVID, no? Wala na COVID. Kay, I think, 2019, 2020 daw, hindi ka yata ka-walk-in sa social, mapa-appointment kay. Mayo, way ka. Oo, wala. Smooth lang gid ang akong pag-abot. Pag-process ang tan kay ara man ang district kabulig, ang school. Kumusta naman ang ibang staff kang BCSD 15? Oh yeah, ang amon nga district. Approachable man sila pag kami mag-training. Ara man hi, kamusta ka? Mo gina sila. Friendly. Ay mga locals na non-Filipinos nga staff, okay man sila. Okay gid sila. Sila pa gani ang nagauna. Kay syempre ako to ka nahuya pa ko una mo. Sila ang gauna gina-approach ka gid pamangkot kon if you need something. Tapos willing gid sila magbulig. So tell me yung first day mo with your students. Okay, excited ko first day. Then dito ko na nakita nga, oh my God, lain gid ang mga bata sa Pinas compared diri sa US. When it comes sa behavior. Super. Good or bad? Oh my gosh. Sad to say, but bad gid ang akong experience sa akong first year actually sa school. When it comes to dealing with the behavior of the students. Anong grade? Grades 7 and 8. Grade 7 and 8. So, both 7 and 8 ang gina-teach mo? O mga medyo sabadan na sila? Mga pre-teen or teenagers na sila eh? Correct. Ang tanan nga nagapasaway dito sa ilang core subject nga English, ara sa akon. May ako experience nga ginatumba nila mga bangko, ginapatay siga nila ang suga, as in, yawan kasaway. Plus, ga-remind gid sa amon nga hindi pagtandungon ng mga bata. Biska pasaway nila. Never. Don't touch them. Hindi pwede or else maprisok. Hindi pwede matapik sang ruler. Hindi. Hindi pwede ba tuhon sang eraser? Hindi. Unlike sa akong before, nahabuyan ko yung eraser kag chalk. Sa Pilipinas, naambot sa kadya kung may mga teachers sa Pilipinas ka pang haboy sang eraser ba? Wala na. So far, sumang wala na. Anong main difference ng student behavior between sa US kag sa Philippines? Ang mga bata sa Philippines, tulukon mo lang or maghambal ka lang hinay, mamati na sila. Unlike Teria, sabton ka pa nila. Rude gid sila, kag wala sila pakialam. Did you ever have a moment na takan ka na naghambal ka nga, hindi ka na poli ka na lang sa Pilipinas? Not to the extent nga mapulo ko sa Pinas, kay damo ko utang. May ara ko, experience nga. Daw, gina-drag ko lang ang self ko magbangon sa akot nga bed. Daw, hindi ko mag-ubra.
Matubang naman ko sa mga bata na budayan ko mag-deal sa ilang mga behaviors. Kumusta naman subong? Subong, na medyo okay na. Okay na ko kay na ko na, nakaka-experience ako 1 year. So kabalo na ko mga technique, mga strategy. Plus nagabulig ang amon nga office, ang amon nga admin, how to deal with the students when it comes sa behavior. Any funny moments sa imong mga students kang bag-o ka pa lang about cultural difference? Yeah, cultural difference. The word tanan sila stop talking about it or stop saying that word. What did I say? You said you said so ang akon nga ang ilagin hambal do ginaano nila sa akon nga ako ang naghambal reklamo ka naman sa office amo na nga mga instances. How about naman sa staff? Any funny moments na cultural difference with the staff? So far daw wala man kay nagaano man ko ga-learn man ko ga-search man ko kung anong mga ila din nga culture. So far daw wala. Any moments kang cultural misunderstanding between either students or faculty sa akon. Daw wala ko may nadumduman. Pero lang na ang mga wordings na ginagamit nila. Kasi wala ko kabalo kung anong meaning. So ma-search pa ko, 'di ba may urban dictionary. Any American culture na medyo na-shock ikaw when you encountered it? Oh yeah. When it comes sa mga seminars, dapat totally silent. Magambal sila nga quiet. Wala gid sang may whisper kay tulukon ka sang tanan. Tapos Filipino time, 'di ba dapat on time ka gid diri. Kasi medyo late kami. Tapos pag sulod mo pa lang, gatulok man ang tanan sa imo. So oh my gosh, next time hindi na gid ko magpa-late. Sa aton lo amo na ang hasta subong amo mangyapon may pagka Filipino time man gyapon ang mga Filipinos. Pero pag abot mo diri malate ka lang gamay gid man. Kapin pa kong ang entrance balad ang gid sa tubang sang sang everyone no. Oo. Hindi ka kalihid lang to sa likod kay magkunoabi lang mapungko ka din. Hindi kita ka gid sang tanan. Sa mga na-learn mga teaching methods nga rito sa US, what do you think ang teaching method nga you would like to take back sa Philippines? Subong may gina-introduce sila sa amon nga teaching method which is collaboration, group activity wherein our students they will collaborate with each other and they have to take responsibility of their learning. So, ma-facilitate ka lang gid as a teacher. Mahatag ka lang instruction. Sila na lang ang mga estudyante ang ma-istorya kag magpangita sang answer, sang questions nga ginbutang mo dira. Ano sa i-research nila or? Kay gatudlo ko, title reading, more on English, comprehension. Pag mga open-ended questions, sila lang gid ma-discuss. Okay, so bali within themselves lang. Themselves lang gid. Sa Philippines, why pati amo karan? May ara man, pero mga bata daw hindi mo gid mapahambal sa isa kag isa. Unlike na lang kung ang imong estudyante mga ara sa upper class. Pero kung sa lower class ka, mas struggle ka gid. Teacher-centered ang sa Philippines sang time ko. Pero diri, mga student-centered. Is there a teaching method from the Philippines na you would like or have introduced sa US? Usually, lecture-based ko sa Philippines. So, which is hindi diri applicable sa US. Kaya mga bata, wala ka pamati. Short span sila sang ilang attention. Mamati sila kadali, then the rest mawakal. Hindi mo punggan. Sige lang sila gahod. So, paano mo gina-manage ang mga classroom kung mag-amo na ang mga students? Yeah, we have also classroom expectations nga gina-introduce nga daan sa ila nga dapat nila i-follow. Pag once naggahod na sila, may ara man nga non-verbal lang, may ara man gid nga sila mismo ma-remind sa self nila nga tama na kagahod. Or makadto ka lang, tindog ka lang sa ila nga kilid, mahipos na sila. May estudyante kang ginpadala mo sa principal's office? Oo. Taman siya ka-rude, sa racist. Gahambal siya nga, di ba Asians are eating cats and dogs? So, taman siya may ara man siya naghambal nga
Gintawag ako nga bitch. Di profanity towards us naman. So, send na yun sa office. Ano sa disciplinary action? Disciplinary action. Ano na sa suspended for a day? Or... For 3 days. Kumusta na ang student nga to at this time? Wala na siya sa school. Kaya ka problematic naman siya nga estudyante. So, Life Academy na siya sa buong. Para ginaiya sa mga problematic students. Any other students nga amo ka ng behavior towards kanimo or any other? Ang iban, ano mo ba lang? Dumadeal mo man lang sila. Pero ato yedo ka super gid. Di ba may ara sa isa ka classroom nga do siya gid ba lang powerful nga ma-influence niya ang the rest of his classmates. Pag-ara siya, oh my God, feeling kong adlaw ko hindi nami. Pero, pasalamat man kung wala na siya sa school. Most likely, yung amor nga behavior, sa balay pa lang amor na ang ano nila eh. Yeah, although nga nag-phone call kami sa parents, mismo siya nag-struggle how to deal with this. Diba, bulagay ang parents, so ang tatay lang ang nag-discipline sa bata. Pero pagbalik sang batang habal niya, sino na ba lang hindi malipay na ikaw na nasuspended, gintagaan ka pa 500 sang imo nga mom. Oh my goodness. Di ba? So para sa iya, okay lang magpasaway. Okay lang mag-misbehave sa school kay hindi man siya ginakigan. Tapos may gintagan ba sa 500. Bag-upang niyang shoes. Show off pa sa klase. So, amo na mga experience ko man sa school. Oh my God. Lain gid siya. Sa Pilipinas, ka mag-amo ka na. Bakol. Laban gid, no? Bakol. Sa imo naman nga free time, how do you spend your free time? Tanaw TV, Netflix, cellphone. Ako na, lagaw-lagaw. May mga times kung kisa nga ano man kami. Galagaw man. Laughlin. Oo, naga-donate. Donate sang. Wala ko ka-casino. Bawal kayo mag-casino. Okay. Abi ko naga-donate ka man to sa wala. mga machine. $5 or $1. So kanami lang man sang imo nga pagkadto diri no why gid man ti masyado ka challenges. Sa imo nga expenses, how were you able to, if I may ask, mga pirang na gasto mo coming here? Mga almost 700,000 pesos. Mga pira na sa dollars man, mga more than 10,000 yata, more than. So, may pondo ka nga mo na or how were you able to paano mo na solve ang imo nga financial issues nga pagkadto mo diri? Good thing man nga may tawo nga willing siya nga ginprendang yang lote. Nga para amo nang ibayad ko sa akon nga visa sponsor. Kaya akon visa sponsor do ka mahal siya ya compare sa mga iban. Mga pirang sponsorship mo? 2,000 to 3,000. So ang sa pirang cost mo sa whole mga program, di ba daw? Do mga 250. Pesos. Kay as far as I know, ang ibang visa sponsor, for example, they will charge you 5,000 pero every year staggered. May money baydan mo this year 1,500, next year 1,500, and then maybe 1,500 sa following years. Ang sa totality ang imong program 250,000 ang gastusan mo sa sponsor. So that's about mga $5,000 actually. 3,000 na 3,500 mga dira. Salamat. Ay may insurance. May insurance pa mo. Salamat ko. Do you mind telling us kung anong yung mga visa sponsor? Global Educational Concepts. GEC. Bago ko pa lang siya nabatian GEC. Paano mo naman na-discover ang GEC? Nang search ko online kay ang mga ginapang-applyan ko, HRC. Moto kadugay mag-respond. So nangita ako iban. Amo nang available na lang ang GEC. Kay akon padali-dali ang lakat ko. So kinahanglan ko na makapangita visa sponsor dayon. Ang iba mo yung friends, ano ang ilang sponsor gin-recommend nila ang ilang sponsors sa imo? Nag-recommend siya HRC pero nagpangita ko iban kay kadugay mag-respond. Paano mo siya gin-google mo lang? Google ko lang. Ag nag-email. Gin-email mo and then sila ang unang nag-respond sa imo. Kumusta man sanda may Pilipino man dugto or? Damo man. Okay. Damo ang mga Pilipinong nag-apply pero maagwanta lang gid sila sa mahal nga bayad. Hindi, ang what I mean is sa GEC may staff sila nga Pilipino? Wala.
Namitan ako may Pinoy. Okay, I think I heard na one of the sponsors, Pilipino yata ang nag-respond sa ila eh. Kaya nag-interview sa ako local man, P. Gin-interview ka pa sa sponsor? Before ka i-admit sa sponsor. Tell us about ang process kay ko kamaan kung ano ka. For example, okay, so gin-email mo sila and then nag-reply sila. Nag-reply sila. Ano ginambalsi mo? Then, na-schedule sa interview. Pag ang interview, introduce yourself, how to manage stress, or how to manage during free time, parang hindi ka mag-bored. Kamo man lang na. Ma-introduce ka sa self mo, nag-send ka video. So, nagano ka lang sa cellphone mo? Cellphone, yung nag-send. Maya-mo pa nagli sa, sa abi ko na nga ma-apply ka lang and then, okay. May process man sila. Hindi lang nga apply and then, okay, here, amo dyan yung mga bill. Hindi. Para sa mga sponsorship. Pagka-approve nila sa ma-sponsor sila sa imo, amo na to tayo, no, bali, mangita ka ni sponsor before ka ma-acto sa embassy. Amo na ang process. Oo. Tapos tapos sila na ma-sponsor sa imo nga J1 visa. J1 visa. May question ako, ang confused ako sa CFO kag sa PIDOS. 'Di ba ang PIDOS is done by CFO? CFO? Oo, nag-ano ko sa CFO. Kay sticker lang man naman ginakuha. Pero ang kung maghambal ka nga magkadto ka sa CFO, amo na ang PIDOS, 'di ba? Walain man yang PIDOS. Ano yung PIDOS? So, pre-departure something seminar. Oh yeah, do ka sa seminar ka na online. Tapos makadto ka lang dayon sa CFO, matagaan ka lang nila sang schedule ka lang kag makapasar ka. After 3 days, ma-send man sila nga approve ng imo nga sticker. Tapos so katuon mo lang. Ano sticker lang kag butang mo sa imong passport? Nga passport. Oh, okay. Why ko nabutan sang mga amo na eh. Pero daw lain daw siya for when it comes sa OFW. Kaya daw lain man yang ilang nga sticker. Unlike sa amon nga J1, lain man. Oh, so kung seaman ka lain man ang imong sticker, kung J1 lain man imong sticker. So ano mga ginag-discuss ninyo sa seminar? Doon nag-apply lang gid kuya bala for sticker. Pero wala ko ka seminar. Nalipat ko ha. Pero daan mo na. Doon nag-apply lang gid kuya. After 3 days, approve na. Medyo may pagka-hassle man, no? I guess ang gusto ko manan is kung necessary gid man nga mura nga staff, no, or is it just sa pantiyag mo extra hassle lang para sa mga mag-abroad or ako nag-follow laman ko kaya mo nang gina-required before ka makahalin or makagwa sa Pinas. Pero subong do nakabati ko do hindi ka na to magkadto is send na lang nila via email ang imong sticker. Piragin by then mo sa para sa sticker? Yung mga 1.5 or 6. $30. Ang gitmangkot ka man sa embassy kung man mong mga rights? Oo, may ara. Kami gintagaan man kami na ba isang magazine nga dapat studyhan mo kanong imong rights. Oo, mamangkot mo sa, do you know your rights? Mamakala, yes! Sa Philippines, medyo hindi kita gawa naman kung ano atan nga rights as citizen, no? Read yata na very, gitsanda sa andang nga rights. Familiar ka man kang Second Amendment? Ano na sa? So, ang First Amendment sa US Constitution is yung freedom of speech, freedom of media. Yung Second Amendment sa Constitution, ang andang nga right to bear arms. For example, sa Arizona, legal ang open carry. Meaning, pwede ka kasukbit kang 45, magagalaga. May nakita ka na nga nag-amo na diri sa Arizona? Oo, may ara. Anong reaction mo sa amo na nga behavior? Kung ako doon nahadlok ko yung anytime pwede sila kapaniro. So ka feel unsafe ko. Pero ang lang nga behavior daw, mo lang? Daw wala lang. Daw normal lang. Pero galing just the fact nga armado sila, no? Pero ang itsura sa nakita mo, medyo kung why sa tisukbit, friendly man siya or medyo daw ka-weird? Daw ka-weird or kahaladlukan kami mga tattoos. Do gangster. Do gangster. Pira naka-state ang na-visit mo rin man? Oy, wala pa ko kagwa. Nevada lang. Nevada lang. Oh, wow. Wala pa. Kaga-save ko kadamos ang akon nga balayran. This is your pila ka years na? Second year. Second year na. In terms of percentage, mga diin ka na sa percentage kang na-pay off mo sa imong loan? 50%. Yung imong lifestyle din compared sa Philippines. Tell me about your background sa Philippines. Simple lang. Diri sa America, maka-afford mo mga branded nga mga materials. Nga do ka, feeling mo barato lang. Pero kung sa Pinas, kamahal. 5K, do ka hindi ka na magpakal. Diri do
Ang branded, ang pricing na rugya sa Philippines, so para-pareho lang, no? So kung, for example, kung ang sweldo mo sa Philippines, ang gamiton mo magbakas ang branded sa Philippines, daw hindi git I can. Makabakal ko. Galing kay damo ko. May family ko nga tagaan. May araman ko nga ginabayaran nga ako man nga own nga balay. So, kinalan ko magkuripot gamay. So, diri, barato lang. Feeling ko barato lang diri compare sa Philippines. Kung hindi ka masyado ka mapili, pwede ka Goodwill, pakato sa Ross. Actually, suki kami sa Goodwill every Thursday. Kahit tag-2 lang every Thursday. $2? $2 lang. Items. Nakakato ka na sa Goodwill sa Fort Mojave. Medyo may difference, Usually, in my experience, ang item sa Fort Mojave na Goodwill is mas nami kaysa sa Bullhead City. Kung sa California kami sa una, depende man kung rito kami sa medyo manggaranan nga area. Nami ang ilang mga selection. Gaka-amaze ko gani. Oh my gosh, kanami diri. Diri mo lang makakuha sa mga branded. Kung makalagaw ka sa Vegas, ang may isa paginda ang tawag na lang savers. Why ko kagi sulod dira, pero si mother ko kag si Mrs. Kung magkadto sila to ko, medyo na-amaze man sa damo gid nang why ko na gina-check kung anong sulod sang bag nila. Pero ka-try kami sa Vegas kay feeling ko na pilian na. So, mga laway nang bilin. So, wala na lang kami nagbakal. Taman kami ka damo gid ang Pilipino man sa Las Vegas. Kina-consider ko man nga magsaylo sa Vegas kaning ang problema lang ang job. Saylo ka naman, start over ka naman. Unlike diri na promote ka na, dako na sweldo. Gamay lang difference. So, second year mo na subong and then may plano ka pa mag third year and then usually may plano ka pa mag third year? Yeah, of course. Usually ang J1 program is good for 3 years. God willing, are you gonna do 4th or 5th year? Yeah, or the extension. And then kung may possibility kang H1B, are you considering mag H1B? Kaya naka-istoryahan ay makamusang bata ko nga mas gusto niya diri kaysa Pinas. So if may possibilities, why not? Naka-adjust naman si Mr. kang lifestyle. On first week niya, gusto niya magpuli sa Pinas. So mga pira ka days ang homesickness bago siya medyo nag-calm down? Mga 2 weeks man. Mayo man. How old na si Mr.? 47. Kaya nakadto ko I think I was 18 or 19. Mga 2 years until ko mag-get over ang akin homesickness. May mga places ka diri sa Amerika nga si mga bucket list nga gusto agtunan? Yes! New York! Ang balsa, mas spend New Year sa New York. Oh, wow. We're planning. Matalaw ka mo sang ball drop Times Square? Sa Times Square. Amo ng plano niya. Plano. It's a good experience. Mga sano ang inyong plano magkanto? This year daw. This pero year? Oo. Naplanuhan. So dapat na ma-shop ka na sang winter clothes. Ay, super cold ka daw. May time nga okay man ang temperature, pero may time gid nga lamig ang New Year's Eve. Especially kung amo na ang imong plano, depende kung gusto mo nga lapit ka sa pool, dapat aga ka pa. Ang iban kara actually mga before 5 ara na sila . Tapos, once nga ato ka na, hindi ka nakalin. Ang problema mo rin kung kinana ka mag-CR. Hindi ka nakabalik sa the same spot. Kaya paghalin mo, ito ka naman sa likod. So, I don't know how the people nga nakakadto sa mga munang events. Paano na-manage? Alas 5 pa lang, dyan na ka mo nagapila, magtanaw sang ball drop, asta ka mo dyan alas 12. Sa gabi. Tapos ang iba, makitaan mo, nag-inom pa sila. Pero paano mo na-manage? Other than New York, mga ano pa nga places ang gusto mo katuan? Ang lapit lang di Danay. Utah, pwede ka New Mexico. Naka-experience ka na kang snow? Sa may Walapay. Walapay lang gid. Amo lang nang ako nakatuan. May snow na sa ground o nag-drop it yung snow? May snow na sa ground. So, why ka pa sa agi isang gin-snow ikaw? Wala. Soon! Hopefully, once in a while, during New Year sa New York, nag-snow. Hopefully, not as bad na tamaan kay kalamig. Kung ako nadlokan ako kay... Nga aman! Ay, di ba kung maghambal yung mag-snow sa New York, kaya hindi basta-basta kayo daw
do kataas gid sang ilang snow. Ang ano lang kay hindi ako masyado kaano sa lamig. Ano pinakalamig so far nga na experience ko? Daw 10? 10 degrees? 10 degrees. Sa diin? Duri nagligad to ka super tudnaw gid. 10 freezing na ang 10 eh. 10? Oo, kay 20 daw 20 degrees ang freezing temperature. Kung mag 10 tama na ka. Ang namin ko is ang 10 degrees mo is like Filipino degrees or degrees na Rugya? Yeah, sa Philippines. Ay, ito kung dito. After 5 years, may 2-year ikaw nga home rule. Ano ang plano mo sa 2-year home rule mo? If my plan ko magbalik, need ko mag-apply sa private school. Parang sige-sige, ma-apply kong akon rin na learn. Kag mabalik ka gina-require ka man sang imong teaching experience liwat. Before ka nag J1 diin ka naga-teach private or DepEd? DepEd. Pagkabaton mo diri required ka mag-resign. With that resignation, pwede ka pakabalik? Yeah, may ginpermahan man sila nga in case magbalik ko, i-cater ko nila. Oh, okay. Pero you would prefer na private school? Private school. Kay hindi basta-basta maka-resign sa DepEd. It takes 1 or 2 months before sila mag-approve. So, sa akon nga case, kay gadali ko. So, medyo nadugayan man ko tungod sa akon nga resignation letter. Medyo pabudlayan ka sa ano or ng process lang ang medyo process madugay? lang gid. Pero hindi magid ko pabudlayan so, ka sa mga kung may mga kilala ka, pwede ka lihog ko dapat follow up sa mga paper para lang mapadasig. Ang medyo slow ang process. Slow ang process. Amo pagid na ang na-notice ko when it comes sa mga processing diri sa America, paghatag mo, handin mo sa imo documents, pagkadugay mabaton mo na. May balik na sa imo. Unlike sa Pinas, it takes 1 or 2 weeks, months, good siya. Problema mo ka na kung nag-process, medyo hindi kanimo, no? True. So, di na tong padugayan ko ni. Butang sa dalam yung mga paperwork, tapos lagot ka gid. Have you ever considered or do you have a business sa Philippines or have you considered having a business sa Philippines? Yeah. Bako para may kaduan ng kwarta, makatipon man, mga business. Mga ano nga line of business ang sudlan mo if ever? Mga grocery stores. Kaya nga amon nga, nakakuha ako balay sa subdivision, may mga baligyan sa gwa. So, pwede ko akuha sang stall. Pag maka-business man. Ano ra, bali, ang hambal mo, stall lang siya or matindog ka sang grocery kit nga? Ma-rent ka lang sang stall da nila. Oh, okay. Or sang block. May experience ka na kang amorang line of business before? Wala. Pero tunan ta Parang may balik. Namin man nga may business sa Philippines. Is it possible you think na i-kickstart mo ang amorang business before ka magpuli? Or kay mas nami siguro nga pag-abot mo dugto naka-start na nga daan. May foundation na rather than starting from the ground. Otherwise, 2-year home rule ka and then possibly yung 6 months mo is preparation pa lang and then daw wala ko bilinan, daw wala ko tugunan nga mag-start. So feeling ko ako gid mangamot. Amo nang budlay kung diri ka sa US. Tapos may even though nga may good ideas ikaw. Ura ikaw ti masarigan kung kag kung may sarigan ka man hindi nandaman kung paano mag-process kang namin tani kung may kilala ka rito tapos ang imo lang ang balon mo lang gusto ka mo niya muna and then mag-gets lagi ng dabla nga. Okay. Amuhan tani. Na medyo gold na sa klase ka person. Correct. Saligan mo gid. Sa imong nga family line may mga family members ka mga in business? Wala. Farming kami nga Farming. Okay man ang farming. Pero nakagi ka nga ikaw gid ang nag-farm? Yeah, oo. Before ko, sang high school ko, as in, panghilamon ka sa kampo, pang-abuno. So, amo naman na yung akon nga struggle. Amo na nga akon nga hamba kinanglan. Hamba ko, hindi ko yung mag-ubra sa kampo. Kinanglan, mas eskwela gid ko. Amo na nagtulod sa akon nga, okay, go. Eskwela ka. So, tell me ang imo nga drive nga nagmaestra ikaw? Gusto ko tani sa business. Galing kay that time, ang available
available ay sa lang ko ng school mo, sa state school na maestra na lang gid ang available. Ako, okay. Pero business na ang gusto mo. Business na ang gusto ko. So, subong, have you considered nga i-pursue pa na ang imong business nga, passion mo or just at that time medyo? At that time, amo lang gid ang nagsulod sa ulo ko. Pero subong may, ka pa nga possibly mag-take sang business classes? Or, hindi na. Ma-business na lang gid. Ma-business na lang. Mamaestra ko, mabalik ko sa US after 2 years rule. May rumor kung batian na possibly ang inyong district might open up ang H1B. Hopefully ma-manifest na. So, may pamanti confirmation. So far, have you heard anything, something from the district kung possibly nga mo kaya i-offer? Yeah, may bati-bati man ko. Plus ang iba the suggestion or within lang man sa among istoryanay nga, if pwede, ang mga diri na nga daan, amo ang tagaan H1B. Instead nga mag-hire sila sa mga bago. Kay kami, seasoned na. Yeah. Tapos may mga trainings na nga daan. So, hindi na sila mabudlayan. Hindi na sila mag-start over pa trainings. Kaya when I heard about it, amorang question nga nagsalit mo sa mind ko na karaang andak, kay nanday offer ang H1B. Gusto na mag-offers kang H1B para kang retention, kang teachers. Pero kung ang brand new nga applicants nanday offer, I feel na gamiton lang nanda ang bullhead nga stepping stone. Correct. Kag Transfer. Jump over sa iba, no? May mga better. I'm not sure if you know na ang salary range kang bullhead compared to others. Biskan rugya lang sa neighboring is lain gid yung difference, no? Correct. You cross over the border sa Fort Mojave, medyo lain. Oo. Lain na ang imong range. So it would be good na kung offer if they already come up with a plan, kumbaga na okay, this is what we're going to do. Ang mga veterans nga preferred natin nga mga teachers, kung gusto niyo magbalik after your 2-year home rule, i-offer na sa kananda ang H1B. Pero so far ginakulit ko man si superintendent, medyo why na gid ko ginasabat ka direct. Okay. Kay question ka na ginmangkot ko sa nga kay ninyo i-offer ang H1B. Ang sabat lang niya, I think if I'm not mistaken, was they're working on it. Yeah. Hindi pa sila give some final na lang answer. Mas mayo man na kay ang H1B, bati ko it takes 2 years pa mag-process. Not necessarily. Okay. Since we're on that topic, nag-istorya ako sa colleague ko, ima ko sa JC, si Rio Guerrero, attorney, sa may New Jersey, New York, na-meet ko tana sa JC. Have you heard kang JC's? No, wala pa. Ima ko tanaka to sa JC's. I spoke to him about kung ano ang process ng H1B. May idea ko gamay pero ko kiti full knowledge kung anong H1B. So apparently ang Bullhead City School District, gitmangkot ko man si superintendent, may may exemption. Basically, kung H1B ikaw nga employer, lottery na subong ang H1B. Kung sino lang, sortihan. So I think ang cap nila is 60,000 per year worldwide. So 60,000 lang ka H1B visas per year ang anda nga ma-issue kang US. Tanan ra lottery. So for example, ang application yata is like $50 or $150. Nga ibaydan mo just to apply for the lottery. Kung hindi ka ma-pick ka dyang year, bayad ka naman next year. Oh no. Oo. Baka dako mabalayaran. Ang nasang process, nasambal niya sa akon unless na ang employer has an exemption. And then pamangkot ko man si superintendent kung may exemption sila. I'm not sure kung naintindihan ng question, but ginhambal niya nga, yes, we have an exemption. Hambal niya. Why naman siya namangkot kung ano ang exemption. So that's good. So ang difference kung may exemption is hindi ka na kinahanglan mag-lottery. So for example, hambal niya, okay, ma'am, we are going to sponsor your H1B. Amo lang na, and then you get the paperwork started. The only thing is, ang H1B, ang starting niya is always September 1st. So, ang challenge is, pero normally, amo man na natabo biskan sa J1, you could start late anyways. Pero tanan nga H1B apparently starts at September 1st. So, kung July ang start kang class, September pa ma-start ang imong H1B. So, amo na ang good news about
as far as I know, sa H1B sa inyong district is may exemption. Medyo puzzled lang ko kung andat nga wala pa nang dagyapon can start. Kung may exemption sila, they could file it anytime. Actually, tapos na yata ang lottery. Or ang application period yata is tapos na. And then they will be selecting it before the end of this month. So kung wala ka dito na pick, apply ka naman next year. With the case of your district, hindi nila ginanan mag-enter sa lottery. Kaya may exemption. Anytime, year-round, they could file for petition kang H1B. Ang good thing. My colleague ko nga nagapamangkot man, pero wala siya ginasabat directly about sa H1B. So mo na lang medyo puzzled kung you're trying to offer H1B, pero how come nga wala pa. Dapat last year pa na, di ba? That's the purpose na last year pa dapat sila nag-H1B. Porque mamangkot ko man, have you sponsored anybody yet? Hambal nila why pa? Or wala pa budget? Medyo natakaan naman siguro si Brendan kanakon sa damo-damo kung nga pamangkot. Pero hopefully, ma-kickstart na nila anytime soon. If you have to give advice sa mga aspiring J1 teachers coming here, ano ang advice nga matugro mo? Sa mga aspiring J1 teachers, dapat bakod ang imong when it comes sa emotion, dapat strong ka mag-deal sa mga bata. Ginatagaan man sila namon ideas kung ano mga bata. Pero dapat i-train mo ng self mo magtubang sa mga bata. Did you ever have time na ginpahibi kanila? Oh, yes. May ara ginagibi. Nga hindi mo mapunggan. At arab lang mix ang kainit mo. Frustrated ka. Mahibi ka gid. May mga ara kong mga colleagues, mga after siyang klaseng wala ng mga bata. Muna mahibi. Kaagigid ko. Mga pera ka bisis, kaginpahibi kang estudyante mo? Once lang man. After that? Oo. Ko man ang self ko nga. Kinalang strong ko. Nag-deal sa ila. Mo gitrang challenge, no? Especially, pag abot mo dilain ng behavior kang imong students sa Philippines, ambal mo turokon mo lang estudyante, tahap na sila. Pag abot diri, padalangan ka pa nila. Correct. Sabton ka pa nakaagi kang kinsingitan ka sang student. Ara. Dogin buyayaw ka. May ara. So pong sige mangyapon ng mo nga behavior. Medyo okay tungod kilala na ko nila last year. So medyo buot na sila. Medyo behave na compare last year. Any shout-outs sa Philippines or here? Oh yeah, to all my friends there in Morsha National High School. Basta may mga plano ka mo, apply na. Ma'am, thank you so much for coming. Thank you for inviting me and Pinoy on board. Anything else na gusto mo i-share? Pagtudlo ka mo sa Amerika, dako ang sweldo. Okay, ma'am, thank you so much for coming. Welcome. Thank you, man. Any last word? Mag-apply ka mo. Kaya nyo na. Kumpara sa inyo get. Thank you, ma'am. Thank you. This episode is made possible by Filipino Teacher Exchange, Prescia Villavert Beach Resort, Patrick Villavert Foundation, and by viewers like you. Thank you.